Ito ay isang kandidato para sa bersyon ng 2026 National Demon Smallpox. Tingnan natin kung ang bagong wireless series na Fenrir ay karapat-dapat sa pangalan nito o isang maling pangalan lamang. Ang ayos ng isyong ito ay kumain muna ang mga tagahanga. Sinusuportahan ito ng mga orihinal na shareholder sa kanang sulok sa itaas ng talahanayan ng komento at survey, mga atleta. Tingnan ang mga rekomendasyon sa kaliwang sulok sa ibaba. Ang mga patak mula sa nakaraang issue ay nasa dulo. Ang dinadala ko sa iyo ngayon ay ang wireless Fenrir Remy series na isang naka-assemble na modelo na may ratio na 1:72. Ang pangkalahatang panlabas na packaging ay talagang medyo manipis kumpara sa iba pang mga pambansang halimaw. Ang pangkalahatang kahon ay may mga tagubilin kung paano maglaro. Maaari naming buksan ang package at makakita ng background board para sa flash event mabilis nating maalis ang board. Ang mga pangunahing joints ng modelo ay gawa sa POM material. Mayroong 34 na panel at isang platform. Kung ang kabuang bilang ng mga panel ay ilalagay sa kasalukuyang pambansang modelo ng Liangdaguang Bao, tiyak na hindi ito magiging sapat. Ngunit kailangan pa rin nating tingnan ang pangkalahatang kalidad ng modelo. Paano naman ang manual? Mayroon itong full color na chart ng barko. Narito ang mga panel sa ilang kulay para ma-preview ng lahat. Mayroong isang pinagsamang movable hand. Tulad ng para sa pulang panel na ito, kailangan kong palitan ito ng pulang metal na pintura. Pagkatapos ay ginamit ko lang ang bagong water-based na metallic na pintura ng Dispay. Ang mga kulay ay premix lahat. Iling mabuti at direktang spray. Ang pangkalahatang kinis ng spray ay medyo malasutla at ang kulay ng pintura ay napakaganda rin. Maaari din itong subukan ng mga kapatid na may kakayahang mag-spray ng lason. Ngayon ay ang preview ng assembly ng buong bahagi. Ang buong katawan ay nahahati sa balangkas at panlabas na baluti na pinagsama ng hiwalay. Ang kombinasyon ay ang bihirang malasutla na kinis ng periosteum sa mga nakaraang taon. Siguradong magandang review ito. Sa madaling salita, ang tinitingnan mo ngayon ay ang kalansay ni Fenrir. Ang kabuang sukat ay napakapuno. Ang metal na pintura ay gumaganap din ng mahusay. Ang pulang kulay dito ay metalikong pula. Walang reference para sa sinuman. Ang iba pang mga pagtatanghal ay medyo maganda. Napaka-sexy ng mga palipat-lipat na detalye ng bibig. Mayroon din kasama na pagitan ng kaliwatan. Kaya ang nakikita mo ngayon ay ang buong nilalaman ng Fenrir. Mahusay ang movable head. May independenteng maliit na fighter plane. Mayroon ding ilang bahagi na nagagalaw. Maaaring buksan ang sabungan. Maaaring mo gamitin ang port ng koneksyon sa likod ng manlalaban upang kumonekta sa pangunahing katawan. Maaaring buksan ang dalawang hatches sa gitna. Ang kaliwa at kanang movable parts ay mayroon ding magkakaugnay na paggalaw. Ang mga air vents sa likod ay maaari ding i-deploy. Ang ground armor ay may maraming lugar upang ilipat. Mayroon ding nagbubukas na ugnayan. Ang braso ay may maraming movable joints. Ang braso ng lugar ay higit sa 70 degrees. Napakahusay na kadalyang kumilos. Ang ground armor ay mayroon ding isang paglalahad ng gameplay. Ang lahat ay hands-on at napakaayos. Maaaring buksan ang hatch sa ulo. May maramihang mga movable display. Paano ang mga kasukasuan ng mga binti? Dahil sa kahabaan, ang saklaw ng paggalaw ng mga kasukasuan ay napakataas. Ang pagbalot ng buhok ay higit sa 70 degrees. Napakahusay na kadalyang kumilos. May 3 movable joints sa paa. Maraming maliliit na detalye sa mga binti na maaaring buksan. Paano ang seksyon ng mga accessories? Ang mga compound shotgun ay may maraming feature ng playability. Maaaring i-disassemble ang mga bala. Maaaring palawakin ang sangkal. Maramihang mga movable range sa robotic arm. 5 grappling hook ang maaaring i-deploy. Maaari ding i-mount ang mga compound shotgun. Ang software ay isang sandata. Buntot din ito ni Fenrir. Maaaring i-mount iyon sa punja ni Fenrir. Ilabas ang kutsilyo. Maaari rin itong isama sa kasamang espada para maging cutting sword. Ang huling pag-reset ay itong malaking jet sword. Maaari itong ibuka at ilagay ang isang mahabang espada. Maaari itong i-lock gamit ang locking joint. Napakaganda talaga ng disenyong ito. Pagkatapos ay maaari mo ring tingnan ang paghahambing sa pagitan ng Fenrir na ito at ng nakaraang Nemesis. Sa buod ng mahuhusay na puntos, ang wireless na Fenrir na maihahatid ko sa iyo sa pagkakataong ito ay tiyak na pelikulang Chino sa nakalipas na ilang taon. Ito ay may pinakamahusay na pakiramdam ng paglalaro at lubos na nalalaro. Mabibigyan kita ng mataas na pagsusuri. Habang posing, ang pangkalahatang aktibidad ay napakamaginhawa at napakadaling ilipat. Mayroon akong malalim na pag-unawa dito. Bonus na palapag. Mayroon ding ESK para sa suporta at katatagan. Una sa lahat, ito ay isang 26 na taong gulang na pambansang kahoy na kisan. Walang problema. Lubos kong inirekomenda ang lahat na maranasan ito. Ang disenyo ng modelong ito, maraming mga armas ang may maliliit na detalye ng lock. Online ang design na yan. Mga produktong hindi lumalabas para lang sa paglabas. Siyempre, ito rin ang may pinakamahirap na pagkukulang para sa akin. Ito ay talagang nakamamatay. Sticker ng tubig yan. Basura talaga itong decal. Wala pa akong sinabing ganyan tungkol sa isang model. Pagkatapos ang lahat ay dapat mag-install ng isang maliit na asul na screen. Pagkatapos ay install ko ang mate. Ang mga water sticker na ito ay nahulog lahat habang nilalaro ang mga ito. Sa pagkatapos ng laro, halos ako ay nasa bilis ng pagkumpleto ng modelo. Napakagandang disenyo ng modelo. Ang mga sticker ng tubig na nag-uunat sa punja ay talagang hindi naangko. Okay, ano ang tungkol sa itaas? Ang aking pangkalahatang karanasan pagkatapos maglaro. Kung gusto mo rin ang hitsura ng modelong ito, inirekomenda ko pa rin sa iyo na pumunta at tingnan. Ito ay isang napakagandang produkto. Pagkatapos ay ang pagbagsak mula sa huling issue.
Congratulations sa pagiging fan. Napakahusay na intercom. Nagkaroon kami ng mga kapatid, kaya huwag mag-alala. Malapit na tayong maglagay ng refrigerator. Dapat natin tiyakin na ang ating mga kapatid ay may pagkain at inumin. Panatilihing ligtas ang pagkain. Nagmamadali. Ang nasa itaas ay ang aking mga personal na control point. Ang isang magandang modelo ay kailangan personal na magustuhan. Ang mga magagandang modelo ay kailangan gawin ng personal. Paano ang video na ito? Sana makatulong sa lahat na bigyan pansin ng video. Kung interesado ka sa modelong ito, anumang katanungan o humingi akong gusto mong kontakin, maligayang pagdating sa pakikipag-usap sa mga komento. Hayaan mag-like ulit si Xiao Xiao. Salamat sa lahat. Ako si Mayvor. See you next time.